Kabanata 761. Naramdaman ni Erisa ang nakakapasong titig ni Benjamin, naramdaman ni Erisa ang pagtibok ng kanyang puso. Pumalakpak, pumalakpak, halos maramdaman niya ang pagbangga ng kanyang puso sa kanyang tadyang habang umaalingaw sa kanyang tainga ang nakakabinging tunog. Hindi napigilan ni Benjamin na kurutin ang kanyang pisngi gamit ang kanyang payat at payat na mga daliri. Lumingon ang magagandang mata ni Erisa at sinulyapan siya. Ang nakakaaliw at mapaglarong ekspresyon ng lalaki ay lalo lamang siyang namula. Graham, masakit, sigaw niya. Isang tingin ang sumilay sa mga mata ni Benjamin bago siya nag-alok. Oh, ipapahid ko ito para sa iyo. With that, sinimulan na niyang imasahe ang lugar kung saan siya kinurot. Gayunpaman, iniwasan ni Erisa ang kanyang paghawak, ang pamumula sa kanyang mga pisngi ay umaabot sa kanyang mga tainga. Napakapula ng mukha mo, turo ni Benjamin. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang sarili habang pinapansin ang kanyang matingkad na mapupulang pisngi. She felt awkward and boldly retorted, paanong hindi mamumula ang mukha ko kapag hinahawakan mo ako ng ganyan? Kahit sinong straight na babae ay magkakaroon ng parehong reaksyon. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Ang kanyang titig, na parang isang napakalalim na kailaliman, ay tila nagmumula ng isang mahiwagang alindog na bumihag sa mga tao. Pero hindi ako magre-react ng ganyan kung ikaw ang best friend ko, dagdag ni Erisa. Napaawang ang gilid ng lobby ni Benjamin nang marinig iyon. May best friend ka bang lalaki? Naaliw siyang sinulyapan ni Erisa. Oo naman. Ang bawat tao ay may mga kaibigan na kabaligtaran ng kasarian. Bumagsak ang ekspresyon ni Benjamin nang marinig iyon. Kung ganoon, marami ka bang kaibigang lalaki? Nako, ipinagpatuloy ni Erisa ang kanyang hapunan sa halip na ipaliwanag ang kanyang sarili. Nanatili ang titig ni Benjamin sa kanya at naramdaman niyang lalong tumitindi ang sama ng loob niya habang tumatagal ang katahimikan. Tapos na ako. Agad na tumayo si Erisa para linisin ang mesa. Nagsalita si Benjamin. Maaari mong iwanan ang mga ito sa kasambahay. Lumipat ang mga mata nito sa kanya bago sinabing, hindi na kailangan. Kakayanin ko. Sa ilang minuto, iniingatan niya ang mga pinggan at nagpunas pa ng mesa habang nandoon siya. Samantala, umupo si Benjamin sa kanyang upuan at pinapanood ang kanyang sarili. Naiinip ka ba masyado? Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Akala ko gusto mong gawin ko ito. At saka, masama ang pakiramdam ko sa pananatili ko rito nang walang anumang tulong. Kinagat ni Benjamin ang kanyang mga lobby at sinabi sa mahinang boses, hindi mo na kailangang gawin ito sa susunod. Kung gusto mong tumulong, maaari kang gumawa ng pagkain para sa akin. Tumingin ito sa kanya, nakangiti hanggang tainga. Napakagaling. Pinanghahawakan kita sa iyong salita. Tumango si Benjamin at nagham ng sagot bago tumayo. Sa kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, siya tilted kanyang ulo, gesturing sa hagdan. Tere, akyat na tayo. Tuwang-tuwa si Erisa, darating. Dali-dali siyang pumunta sa kusina para maghugas ng kamay bago lumabas. Ang kanyang mga lobby ay nakakurba upang bumuo ng isang hindi mahahalata ng ngiti nang makita kung gaano siya kasaya. Niyakap siya ni Erisa at nagtanong, gusto mo bang maligo muna? O dapat ako? Lamambat ang tingin sa mga mata ni Benjamin habang nakatingin sa maliwanag na ekspresyon ng babae. Pwede ka muna. Sa tuwa, kumalas si Erisa sa pagkakahawak sa braso ni Benjamin at umakyat sa hagdan. Sige, mauna na ako. Pinagmasdan niya ang pagkawala ng figure nito sa kanyang paningin, na tila walang laman. Dahan-dahan siyang umakyat sa likod niya. Tinignan ni Erisa ang mga bata bago maligo at nakita niyang inihiga na sila ni Edwin sa kama. Lahat sila ay mahimbing na. Natutulog. Pasasalamat niyang sinabi, Edwin, matulog ka na rin. Hindi mo na kailangang manatili dito para bantayan sila. Sige po, Mrs. Graham. Punta muna ako sa kwarto ko. Tumango si Edwin at ngumiti. Gumanti ito ng ngiti at binati siya ng goodnight bago tumuloy sa master's bedroom para maligo. Pagpasok ni Benjamin sa silid, narinig niya ang lagaslas ng tubig sa banyo. Humiga siya sa kama habang nakapatong ang ulo sa mga kamay. Ang kanyang tingin ay hindi namamalayan na naglakbay sa banyo, at ang kanyang bibig ay parang natuyo, na nagiging sanhi ng kanyang paglunok paminsan-minsan. Hindi nagtagal ay natapos na rin si Erisa sa pagligo at lumabas ng banyo. Nang makita niya si Benjamin sa kama, hinimok niya, U-turn. Inihanda ko na ang bathtub para sa iyo. Habang sinasabi niya iyon, nanatili itong nakatutok sa kanyang figure. Kahit na ang pijama na suot niya ay hindi man lang nasisiwalat, naisip pa rin niya na kaakit-akit ang hitsura nito.
Nagdilim ang kanyang mga mata habang lumalaki ang kanyang maalay na pagnanasa. Halika rito. Ang mababa at masungit na boses niya ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Erisa. Inakala niya na galit siya o sinusubukang magpahiwatig ng isang bagay sa pamamagitan ng pag-uutos na iyon. Kabanata 762. Si Oman at isang babae ay nag-iisa sa silid sa kalaliman ng gabi, na nagpaparamdam sa kapaligiran gaya ng dati. Sa ganoong sitwasyon, ramdam ni Erisa ang pagkirot ng kanyang puso. Ilang sulyap niyang ninakawan ang lalaki habang pinapatuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Tamad na nakasandal si Benjamin sa headboard. Ang ilang mga butones sa kanyang itim na sando ay natanggal, na nagpapakita ng kanyang matipuno at kaakit-akit na abs. Napalunok siya at nagtaka kung bakit siya pinatawag nito. Bigla na lang siyang nagpakawala ng mahinang ungol, halos makulam siya ng malalim nitong tono. Pinigilan niya ang kanyang emosyon at tinapos ang sensual vibe sa pagsasabing, maligo ka na. Nang mapansin niyang wala itong balak na sundin ang utos nito, tumayo ito at humakbang palapit sa kanya. Napatulala si Erisa, bago niya namalayan, nakayuko na si Benjamin para sunduin siya. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwalang tinitigan si Benjamin. Nakaramdam siya ng kilabot nang makita kung gaano kalapit ang mukha nito sa kanya. Walang pag-aalinlangan, inipit siya ni Benjamin sa kama at sinimulan siyang halikan ng mapusok. Habang nababalot siya ng hormonal scent ng lalaki, pakiramdam niya ay nablangko ang isip niya. Nang malapit ng humakbang ang lalaki, tumunog ang kanyang telepono. Agad namang nanimbalik si Erisa sa kanyang katinoan. Tinulak niya ang dibdib ng lalaki at humihingal na sinabi, nagriring ang iyong telepono. Kinagat niya ang sulok ng lobby nito at pinalalim ang halik, tila hindi mapakali na sagutin ang tawag. Sa pag-aalala na baka ang tawag ay tungkol sa isang bagay na apurahan, tinapik ni Erisa ang likod ng lalaki, na nag-udyok sa kanya na sagutin ang tawag. Walang humpay na nagriring ang telepono, nakakasira ng mood. Maya-maya pa ay tumigil na si Benjamin sa kanyang ginagawa at kinuha ang kanyang phone mula sa kanyang bulsa. Sino ito? Kahit sino ay nakakarinig ng iritasyon sa kanyang boses. Benjamin. Nang marinig ni Benjamin ang boses, natigilan siya bago tumungo sa balkonahe para sagutin ang tawag. Oo, parang sobrang malumanay ang boses niya. Isang pagkalito ang bumungad sa mga mata ni Erisa. Ang kakaibang pagbabago sa kanyang saloobin ay masyadong maliwanag na hindi baliwalain. Habang tinatitigan niya ang matangkad na figure ng lalaki sa balkonahe, naramdaman niyang kumirot ang puso niya, na parabang tinutusok ng mga karayom. Sigurado siyang may narinig siyang boses ng babae mula sa kabilang linya. All of a sudden, nakaramdam siya ng sobrang hiya na manatili pa rin sa silid na iyon. Kaya, nadulas siya sa kama at nagtungo sa kwarto ng mga bata. Ilang sandali pa, in-end ni Benjamin ang tawag at bumalik sa kwarto. Nagulat siya nang makita niyang walang laman ang silid. Iniwan niya ang phone niya sa bedside table at naligo, pero pagbalik niya ay hindi pa rin bumabalik si Erisa. Napakunot ang kanyang noo. Sa pagkakaroon ng malabong ideya kung nasaan siya, tinungo niya ang silid ng mga bata at pinahihit ang hawakan ng pinto. Nako, nakalakang pinto mula sa loob. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo niya, at bumalik na lang siya sa kanyang kwarto. Napasulyap si Erisa sa pinto bago bumaling para yakapin ang mga bata. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Sino ang babaeng iyon sa tawag? Si Benjamin ay hindi pa naging ganito kabait sa sinuman. May gusto ba siya? Hindi niya napigilan ang pagtakbo ng isip niya. Ang mga babae ay mga sensitibong nilalang, at kadalasan, ang kanilang kutob ay magiging totoo. Makalipas ang mahabang sandali, tuluyang nakatulog si Erisa. Nahirapan din si Benjamin na makatulog. Ilang beses siyang humiga at humiga sa kama sa buong gabi, nakaramdam ng pagkabigo. Nanatili siyang nakatitig sa pinto, tahimik na nagtatampo. Seryosong natutulog ang babaeng iyon sa kwarto ng mga bata. Dahil sa galit, tumalikod si Benjamin sa pintuan. Sa sandaling iyon, umilo ang kanyang telepono. Ito ay isang mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagsasabing, Benjamin, dapat tayong magkita. Isang hindi maipaliwanag na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata habang binabasa ang mensahe bago ibinalik ang kanyang telepono sa nightstand na nakaharap ang screen nito pababa. Halos madaling araw na nang tuluyan siyang nakatulog. Kinaumagahan, bumangon si Erisa sa kama at ginayang ang mga bata. Matapos silang tulungang mag-freshen up, bumalik siya sa master's bedroom para magpalit. Tumayo siya sa may pintuan at nag-alinlangan sandali bago pumasok. Gayunpaman, walang laman ang silid. Natigilan, tumayo siya sa pintuan.
Lumabas ba si Benjamin para tumakbo? O lumabas siya kagabi? Gumapang ang mga labi niya ng mapait na ngiti. Pagkatapos ay nagpalit siya ng damit at lumabas ng kwarto. Mga bata, pumunta tayo sa ospital para bisitahin ang iyong apo sa tuhod. Okay, ang mga bata ay nakasuot ng uniforme sa paaralan at may dalang mga backpack. Nakangiting pinababa sila ni Erisa. Si Edwin, na maagang naghanda ng almusal para sa kanila, ay sumenyas na maupo sila sa paligid ng hapagkainan. Maaga kang gumising, Edwin. Nagulat si Erisa. Noong una, naisipan niyang ilabas ang mga bata para mag-almusal. Nabanggit mo na lahat kayo ay aalis ng bahay ngayon, kaya medyo maaga rin akong bumangon. Mrs. Graham, gusto ba ninyong lahat na kumain ng almusal ngayon, o dapat pack mo para madala mo sa ospital? Nakangiting tanong ni Edwin. Kabanata 763. Sinulyapan ni Erisa ang oras at sumagot, sa ospital yata tayo kakain nito. Tumango si Edwin at mabilis na tinungo ang kusina para mag-impake ng pagkain. Samantala, kinuha ni Erisa ang mga bote ng tubig ng mga bata para mapuno ang mga ito. Sweethearts, you all should drink more water. I refill ito kapag walang laman ang bote, ngunit mag-ingat na huwag masunog ang iyong sarili, okay? Paalala niya sa mga bata. Oo, Mommy. Tumango ang 6 na bata bilang pagsang-ayon. Natapos na ni Erisa ang paghahanda ng lahat, gayunpaman, wala pa rin si Benjamin. Matapos niyang tulungan ang mga bata sa sasakyan at papaalis na sana, hindi pa rin samipot si Benjamin. Edwin, wala ba si Benjamin sa bahay? Umalis si Mr. Graham ng madaling araw, hindi mo ba alam? Naguguluhang tumingin sa kanya si Edwin. With an awkward smile, Erisa answered, nakitulog ako sa mga bata kagabi, kaya hindi ko namalayan. Matapos magpaalam kay Edwin, dinala niya ang mga bata sa ospital. Habang pinagmamasdan ni Edwin ang pag-alis ng sasakyan, nakaramdam siya ng pag-aalala. Maayos naman sina Mr. at Mrs. Graham noong nakaraang gabi. Bakit umalis si Mr. Graham ng madaling araw nang hindi nagpapaalam kay Mrs. Graham? Hindi lang siya ang nakapansin na may mali. Samantala, sa loob ng sasakyan, pinag-aralan ng 6 na bata ang ekspresyon ni Erisa at naramdaman nila ang pagkabalisa nito. Mommy, anong meron? Tanong ni Gavin dahil sa pag-aalala. Nag-echo si Zachary, Mommy, may bumabagabag ba sa iyo? Nawala sa ulinat si Erisa at agad nagamaan ang pakiramdam ng mapansin ang pag-aalala sa mga mata ng mga bata. Nakangiti niyang tiniyak sa kanila, iniisip ko lang kung gising na ang iyong apo sa tuhod. Miss York, makikita natin siya sa lalong madaling panahon. Inalo siya ni Tim. Magiliw na hinaplos ni Erisa ang ulo ng mga bata. Gusto mo bang kumain muna? Lahat sila ay umiling at sabay-sabay na sumagot, mag-aalmusal tayo kasama ang lola-lolo pagkarating natin sa ospital. Okay, nakangiting sagot ni Erisa. Mommy, bakit ang aga-aga lumabas si Daddy? Tanong ni Gavin. Hindi rin ako sigurado. Oh, napakunot ang noo ng binata nitong tugon. Matagal-tagal na rin simula nang umalis si Daddy ng ganito kaga. Napatingin si Zachary kay Gavin tapos kay Erisa. Mommy, nag-away ba kayo ni Mr. Graham? Ang bata ay partikular na sensitibo sa gayong mga bagay. Nakangiti, kinurot ni Erisa ang pisngi niya. Hindi namin ginawa. Kung gayon bakit sa amin ka natulog sa halip na kay Mr. Graham kagabi? Walang kurap na tinitigan ni Jasper ang babae. Si Erisa ay inilagay sa isang masikip na lugar, ngunit iginiit niya, yun ay dahil nag-e-enjoy akong matulog kasama kayong lahat, bawal ba yun? Siyempre pinapayagan. Tumango si Jasper. Pero Mommy, tuwing matutulog ka sa kwarto namin bago ito, dadating si Mr. Graham at dadalhin ka. Bakit hindi niya ginawa iyon kagabi? May nangyari ba? Napansin ni Oliver, bilang isang matalinong bata, na may mali. Awkward na hinawakan ni Erisa ang kanyang ilong at ipinaliwanag, iyan ay dahil nilock ko ang pinto kagabi, at hindi siya makapasok. Hinanap nga siya ni Benjamin, ngunit hindi siya sigurado kung plano niyang ihatid siya pabalik sa kanilang kwarto. Kung sinadya nga ni Benjamin na gawin iyon, maaari siyang gumawa ng paraan para gawin ito. Gayunpaman, umalis siya kaagad pagkatapos ng isang nabigong pagtatangka sa pagbukas ng pinto. Marahil ang tingin niya sa akin ay pantulong sa pagtulog at gusto niya akong yakapin sa kanyang pagtulog. Inaalala ang tawag sa telepono na natanggap niya kagabi, nakaramdam si Erisa ng sama ng loob sa kanyang puso. Wala na yata akong lakas ng loob para ituloy siya. Hindi niya ako mahal, kaya walang kwenta na sundan ko siya. Si Erisa at ang mga bata ay nag-almusal kasama.
Si Mary nang makarating sila sa ospital. Pagkatapos, pinapunta sila ni Erisa sa paaralan bago tumuloy sa kumpanya. Naging abala siya hanggang tanghali at hindi sigurado kung nasa opisina niya si Benjamin. Sa wakas, wala siyang mahanap na dahilan para iwasan siya dahil kailangan niyang ipasa sa kanya ang isang dokumento na nangangailangan ng kanyang lagda. Sa kanyang kaiganhawahan, wala si Benjamin sa kanyang opisina, kaya iniwan niya ang dokumento sa kanyang mesa bago tumungo sa cafeteria para sa tanghalian. Ang araw-araw na balita ay na-broadcast sa telebisyon sa cafeteria. Noon lang niya nalaman na pumunta si Benjamin para dumalo sa isang ribbon-cutting ceremony. Ninakaw niya ng ilang sulyap ang gwapong lalaki sa telebisyon. Siya ay tumingin matikas at kaakit-akit sa kanyang suit at leather na sapatos. Nang iiwas na sana niya ang tingin niya, napansin niyang may babaeng nag-abot sa kanya ng bote ng tubig. Kabanata 764. Nang tumingin siya, nagbago na ang eksena. Siguro hindi ito ang iniisip ko. Hoy, nakita mo ba yun? Rosetta Adams yun, diba? Hindi ako makapaniwala na kasama niya ang CEO natin. Wala ka namang narinig, diba? Balita ko close talaga sila sa isa't isa. Bagay sila sa isa't isa, kaya walang kakaiba kung ikakasal na sila. Hindi ba si Dana iyon? Ano Dana? Si Dana ay isang talunan kumpara kay Rosetta. Maging ang daliri ni Rosetta ay higit pa sa isang buong Dana. Kung ipipilit mo na may pagkakatulad sila, masasabi kong ang pinagsasaluhan lang nila ay ang kanilang apelyido. Kaya rin nagkaroon ng relasyon ang CEO namin kay Dana. So ibig sabihin, si Rosetta ang unang pag-ibig ng CEO. Paanong hindi siya? Kinilig si Erisa, yung babaeng first love niya. Matapos kumain ng ilang kagat pa ay nawalan na siya ng gana. Pagkatapos ay nagdahilan siya sa kanyang katrabaho at bumalik sa opisina. Ang kanyang mga katrabaho ay nagbahagi ng tingin sa isa't isa tungkol doon. Noong nakaraang araw lang, umalis si Mr. Graham sa opisina kasama si Miss York, kaya paano nga ba siya makakasama ngayon ng first love niya? Ito ba ang ginagawa ng lahat ng mayayaman? Hindi maiwasan ng lahat na makaramdam ng simpatiya kay Erisa. Hey, kayo, bakit lahat kayo ay abala? Baka marinig ka ni Mr. Graham at tanggalin ka, galit na sabi nila sa mga nagchichismisan, at agad na tumahimik ang lugar. Alam ng lahat kung gaano kinamumuhian ni Benjamin ang chismis. Hindi gaanong kumain si Miss York kanina. Dalhan natin siya ng panghimagas. Magandang ideya iyon. Maaari niyang merienda ang mga ito kung nagugutom siya. Ang ilan sa kanila ay sumang-ayon dito. Pagkatapos nilang kumain, bumili sila ng mga panghimagas at ibinalik kay Erisa. Miss York, may ibibigay kaming dessert para sa iyo. Magmadali at maghukay. Huwag mong gatoman ang iyong sarili at sa halip ay pumasok sa trabaho. Magiging masama para sa iyo. Natouch si Erisa kung paano siya dinala ng mga katrabaho niya ng pagkain. Salamat, wala lang. Maghukay ka habang mainit. Sige, ngumiti si Erisa at tumungo. Nang maramdaman ang pag-aalala sa iba, pinawi niya ang mga negatibong emosyon sa kanya at nilamon ang mga dessert. Ang mga lalaki ay wala. May kasama pa akong trabaho, katrabaho, at kaibigan. May iba pa akong dapat ipag-alala tungkol sa akin, ang ikinalulungkot ni Erisa, at ang mga salitang iyon ay bahagyang nagpasigla sa kanyang kalooban. Kahit kailan ay hindi sinabi ni Benjamin ng tahasan. Ang mga damdaming tumitibok ng puso ay guni-guni lamang. Sisiguraduhin kong hindi na iyon mararamdaman mula ngayon. Sa sandaling pinakintab ni Erisa ang kanyang pagkain, bumalik siya sa trabaho. Patuloy siyang pinagmamasdan ng mga katrabaho niya. Nang makita nilang bumalik siya sa dati niyang masipag na paraan, natarante sila. Nagkamali ba tayo? Hindi ba kasama ni Miss York si Mr. Graham? Buti naman kung hindi sila magkasama. Hindi siya malulungkot at least. Mukhang okay naman si Miss York. I don't think actually in a relationship pa sila. Nang buksan ni Erisa ang pinto at lumabas ng kanyang opisina, nakita niyang nagbubulungan ang mga ito. Agad siyang nagtaas ng isang kilay at nagtanong, ano ang ginagawa ninyo? Napangiti ang iilan sa kanila. Miss York, nag-aalala lang kami sayo. Naantig si Erisa sa kanilang mga pag-aalala. She chucked and said, okay lang ako. Dapat kang bumalik sa iyong trabaho. Sorry kung pinag-alala kita. Sige na, mapapag-alitan ka kapag hindi mo natapos ang trabaho mo. Napatingin naman ang iba sa kanya para masiguradong okay lang talaga siya bago bumalik sa kanilang trabaho. Ngumiti si Erisa at bumalik sa kanyang opisina para ipagpatuloy ang trabaho. Nawalan siya ng oras, kung hindi dahil sa pagpapaalala sa kanya ng kanyang katrabaho na oras na para.
Tapusin ang trabaho at sunduin ang kanyang mga anak, abala pa rin si Erisa sa kanyang trabaho. Nagmamadali siyang nag-impake at pinaalalahanan ng iba na umuwi ng mas maaga bago sumugod sa paaralan para sunduin ang kanyang mga anak. Ang ibang mga bata ay sinundo na ng kanilang mga magulang. Tanging sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie lang ang nakaupo pa rin sa hagdan ng paaralan, naghihintay sa kanilang ina. Iyon ang tanawing sumalubong kay Erisa pagdating niya. Sumakit ang puso niya at tumakbo siya palapit sa kanila. Mga syota, pasensya na kung natagalan ako. Habang sinasabi niya iyon, sinabi niya sa kanyang sarili na mag-set ng alarm para hindi na niya maulit ang oras. Mommy, excited na lumapit sa kanya ang mga bata. Wala silang pakialam na huli na siya. Kabanata 765. Sabi ni Jasper, Mommy, ayos lang. Dumating ka, sinabi rin ni Gavin, Mommy, pinag-uusapan lang namin kung bibisitahin namin si Lola sa ospital. Sumigaw din si Jessie, Mommy, alam namin na pupunta ka, kaya hinintay ka namin dito. Niyakap sila ni Erisa at tinapik ang kanilang mga ulo. Masyado akong nahuli sa trabaho kaya nawalan ako ng malay, pasensya na po. Kung late na naman ako, tawagan mo ako. Nakaramdam ng labis na paghingi ng tawad si Erisa. Mommy, hindi ka namin sinisisi sa lahat ng ito. Hindi naman kasi masyado kang late. Kakaalis lang ng ibang bata, aliw ni Zachary. Gayunpaman, masama pa rin ang pakiramdam ni Erisa. Maraming beses niyang sinira ang kanyang pangako sa kanyang mga anak, ngunit palagi siyang pinapatawad ng mga anak. Nagugutom ka ba? Tinitigan siya ng 6 na bata at nagsibim. Halika na, ihahatid na kita kumain. Matapos magpaalam sa guro, inihatid ni Erisa ang mga bata. Ang mga bata ay nagpaalam din sa guro, na ikinakaway ang kanilang mga kamay. Mommy, kumuha na lang tayo ng takeaways at kumain na lang kasama si Lola. Mungkahi ni Oliver, nang makita ni Erisa na nagkakasundo ang ibang mga bata ay tumango siya. Okay, kukuha tayo ng takeaways at kakain kasama ng Lola sa ospital. Ano ang gusto mong kainin? Isang bagay na maginhawa. Paano ang tungkol sa ilang mga tinapay at pastry? Mungkahi ni Zachary. Pagkatapos ng lahat, sa 1 oras o 2, ang kanyang apo sa tuhod ay maghahapunan na siya. Magiging maayos ang mga buns. Tumango si Tim bilang pagsang-ayon. Nang makita ni Gavin na may nagbebenta ng buns malapit sa school, tinuro niya ang tao. Mommy, may mga buns doon. Inakay ni Erisa ang 6 na bata. Matapos umorder ng mga buns na may paboritong palaman ng mga bata, umorder din siya ng ilang bote ng gatas para sa kanila. Nang matapos siyang mag-order ng kanilang mga bahagi at kaunting dagdag, dinala niya ito sa ospital. Maaari kang maghukay muna kung ikaw ay nagugutom, hindi mo na kailangan maghintay hanggang makarating tayo sa ospital. Marami pa akong kasama. Nag-aalala si Erisa na baka magutom ang mga bata kaya naman pinona niya itong kumain. Share muna tayo. Pagdating namin sa ospital, kakain kami ni Lolo. Talagang gutom na gutom si Jasper, kaya kumuha siya ng tinapay at naghati-hati. Medyo nalaglag pa niya ang laman sa kandanggan niya, pero mabilis niyang pinulot at kinain. Natawa naman yung iba. Pagkatapos ay ibinigay ni Jasper ang mga bahagi sa iba pang mga bata. Salamat, Jasper. Pagkatapos noon ay masayang kinagat ni Jasper ang kanyang bahagi ng tinapay. Mommy, kulang po kami sa inyo. Dapat kumain ka ng 1 buong tinapay. Ngumiti si Erisa sa kanyang mga anak. Sige. Pagkatapos ay nagbigay siya ng 3 buns para pagsaluhan nila. Kalahating para sa lahat. Hindi mo na kailangang hatiin ang mga ito sa maliliit na bahagi. Hindi rin ito magiging sapat para sa iyo. Tandaan mo, marami akong binili. Kumuha ng isa si Erisa at nagsimulang maghukay. Ito ay isang maliit na tinapay, at hindi nagtagal ay natapos niya ito. Natuwa ang mga bata. Ibinahagi ni Gavin kay Tim, ibinahagi ni Oliver kay Zachary, at ibinahagi ni Jasper kay Jessie. Masaya silang kumakain ng mga tinapay. Pagkatapos magkaroon ng ilang mga tinapay at ilang gatas sa kanilang tiyan, sila ay nagsikat. Sweethearts, okay ba ang lahat sa school ngayon? Oo, may natutunan ka bang bago? Ang mga bata ay humalili sa pag-uulat ng kanilang mga araw, at nasiyahan si Erisa sa bawat sandali nito. Isang masiglang sandali ang kanilang paglalakbay doon, kahit na dumating sila sa ospital at bisitahin si Mary, nanatiling masigla ang mga bata. Nanatiling nakadikit sa kanyang mukha ang ngiti ni Erisa habang pinagmamasdan ng masasayang mga bata. Sabay-sabay silang 8 na naghapunan. Pagkatapos lamang,
Makatulog si Mary ay dinala ni Erisa ang mga bata pabalik sa tirahan ng Graham. Nataranta ang mga bata nang makita nilang wala sa bahay si Benjamin. Tanong ni Gavin, "Mommy, nagtatrabaho pa ba si Daddy sa opisina?" Hindi alam ni Erisa kung paano sasagutin ang tanong ng bata dahil hindi niya alam kung nasaan si Benjamin. Noon lang siya nakita noong tanghali nang umakyat siya sa itaas para maghatid ng mga dokumento, hindi niya alam kung bumalik pa si Benjamin sa opisina pagkatapos noon. Kabanata 766. Sa tingin ko, sabi ni Erisa. Sa tingin ko, kumunat ang noo ni Gavin, naramdaman niyang may mali. Habang nakatitig ang bata kay Erisa, napaisip siya, hindi ba kasama ni Mommy si Daddy sa opisina? Paanong hindi niya malalaman kung nasa opisina pa si Daddy o wala na? "Mommy, nag-away ba kayo ni Daddy?" "Hindi ko ginawa, huwag kang mag-alala." Matapos guluhin ang buhok ng bata, kinuha ni Erisa ang mga bag ng mga bata at inilagay sa sopa. "Mga mahal, binigyan ka ba ng iyong guro ng anumang takdang aralin?" "Oo, Mommy, binigyan na tayo ng takdang aralin ng guro natin," mabilis na sagot ni Jessie. "Maghugas ka muna ng kamay. Sasamahan kita para tapusin sila ngayon." "Okay." Napakamot ng ulo si Jessie. Napasulyap ang 5 nakatatandang bata kay Erisa bago tumakbo para maghugas ng kamay. Lumabas si Edwin na may dalang mga prutas na hinugasan at nagtanong, "Miss Graham, maghahanda pa ba ako ng pagkain para sa iyo at sa mga bata?" Sinabi ni Erisa kay Edwin na sa ospital sila kakain, kaya dinalhan din sila ni Edwin ng pagkain nang maghatid siya ng pagkain kay Mary. "Edwin, ayos lang. Kung magutom sila mamaya, ipagluluto ko sila ng pasta," sagot ni Erisa. Tumango si Edwin. "Miss Graham, huwag mag-atubiling magtanong ng anuman sa akin." "Sige." Tumango si Erisa. Umalis si Edwin para tingnan ang mga bata. Inakay ni Gavin ang kanyang mga nakababatang kapatid na maghugas ng kamay bago sila tumakbo pabalik sa sala. Noon, nilinis na ni Erisa ang coffee table. Nakaupo siya sa carpet at naghihintay sa kanilang pagbabalik. "Halika at simulan mong gawin ang iyong araling bahay." Umupo ang 6 na bata at inilabas ang kanilang takdang aralin. "Mommy, sabi ng guro ay maaari tayong gumawa ng iba't ibang uri ng araling bahay." Sinulyapan ni Erisa ang paksa bago tinulungan ang mga bata sa kanilang mga pagsasanay sa paggupit ng papel. Gumawa siya ng 6 na magkakaibang pattern para sa kanila habang tinutulungan nila siya. Minsan nga ay dinadalhan sila ni Edwin ng pagkain at inumin. Napahanga siya sa husay na pagputol ni Erisa. "Miss Graham, ang galing mo sa mga kamay mo," puri ni Edwin. Wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung paano gawin ang takdang aralin ni Gavin, at tumigil si Gavin sa pagnanais na gawin ito pagkaraan ng ilang sandali. Huminto si Erisa at nagtaas ng ulo. Hindi ba tinulungan ni Graham si Gavin? Masyadong abala si Mr. Graham para dito. Napabuntong hininga si Edwin. Tumango si Gavin. "Kahit maagang bumalik si Daddy, hindi niya gagawin sa akin." Ang isip niya ay pambata. Sumakit ang puso ni Erisa nang marinig iyon, at marahang tinapik ang ulo nito. "Gagawin ko na sa iyo simula ngayon. Magiging pareho din ito." "Okay." Ngumiti si Gavin. Ngumiti si Erisa bilang ganti at ipinagpatuloy ang pagtulong sa kanila sa kanilang takdang aralin. Marami nang ginawa sina Zachary at Oliver noon, ngunit nang makita nila sina Gavin, Tim, Jasper, at Jessie na seryosong gumagawa ng kanilang takdang aralin, natuwa rin sila. Hindi nagtagal, natapos ng mga bata ang kanilang takdang aralin. "Salamat, Mommy. Pagod na siguro kayo," the children chorused, then came to kiss her cheek, kasama ni Tim. "Walang problema, sweethearts." Niyakap ni Erisa ang mga bata at binigyan ng halik sa noo. "Sweethearts, oras na para mag-shower at matulog." "Okay." Inayos ng mga bata ang kanilang mga bag at nagmadaling pumunta sa mga banyo. Sumilip si Erisa sa bintana bago umakyat. Ang una niyang ginawa ay pinaligaw si Jessie. Pagkapasok sa master bedroom, inimpake niya ang kanyang mga gamit at dinala sa guest room. Nang matapos siya sa kanyang pagligo, pumunta siya sa silid ng mga bata para itago ang mga ito. Kahit na nakatulog na sila, hindi na bumalik si Benjamin. Nakikisama ba siya sa babaeng iyon? Hindi maiwasan ni Erisa na isipin ang lalaking iyon. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na mga bata, isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga lobby. Nagtatanong lang ang mga bata kung bakit hindi siya bumalik. Mahal pa rin nila ang daddy nila. Dapat ko ba siyang tanungin tungkol dito? Paano kung ine-enjoy niya ang oras niya kasama siya? Hindi ko ba sila iistorbahin kung ganoon?
Kalimutan mo na ito. Dumating man ang hating gabi, kahit nakatulog si Erisa, hindi na bumalik si Benjamin. Kabanata 767. Nang magising si Erisa kinaumagahan at naghilamos, hindi niya namamalayan na naglakad patungo sa master bedroom. Akmang bubuksan na niya ang pinto ay may nagbukas nito mula sa loob. Natigilan siya nang makitang harap-harapan niya ang lalaking halos 2 araw na niyang hindi nakikita. Good morning, magalang niyang bati. Tinitigan siya ni Benjamin at nagtanong sa malalim na boses, bakit mo inilipat ang iyong mga gamit? Lumakas ang tibok ng puso niya. Maling kwarto ang napuntahan ko. Inilipat ko na ang mga gamit ko sa guest room kagabi. Mas maginhawa sa ganoong paraan. Napasulyap siya sa mukhang pagod na lalaki sa harapan niya. Mukha siyang kababalik lang, at duguan ang mga mata. Pinandilatan siya nito bilang tugon. Gayunpaman, tumango lang siya, pagkatapos ay bumalik sa guest room at naghilamos. Napaawang ang lobby ni Benjamin. Pagkatapos, tumalikod na rin siya at nag-shower sa master bedroom. Dahil alam niyang nakabalik na si Benjamin, naghanda si Edwin ng mas maraming pagkain para sa almusal. Tinanong niya si Ethan, nasaan si Mr. Graham nitong nakaraang 2 araw. Nasa business trip siya, hindi mo ba alam? Sagot ni Ethan habang lumalapit at nakagat ng pagkain. Isang business trip, nagulat si Edwin. Tumango si Ethan. Tama na. Nasa business trip kami. Pagkatapos ng ribbon cutting ceremony kahapon, sumugod kami sa Zinhal. Masyado kaming abala kaya ngayon lang kami nakabalik. May kung anong kumislap sa mga mata ni Edwin. Nakita niya ang balita tungkol sa seremonya ng pagputol ng laso noong nakaraang araw, kaya mahina niyang tinanong, hindi ba kasama ni Mr. Graham si Miss Adams? Sumulyap si Ethan sa kanya. Hindi siya. Pagkatapos ay inilibot niya ang paningin sa paligid para masiguradong wala si Benjamin bago ituloy ang chismis kay Edwin. Nagpakita nga siya sa seremonya ng pagputol ng laso, ngunit hindi siya pinansin ni Mr. Graham. Pagkatapos noon, isinama niya ako sa business trip na iyon. Nakahinga ng maluwag si Edwin. So yun ang nangyari. Mabilis din siyang tumingin sa kanilang paligid bago tahimik na sinabi kay Ethan, mukhang hindi masyadong masaya si Mrs. Graham kahapon. Nagtatakang nagtanong si Ethan, nakita rin niya ang balita. Hindi niya kilala si Rosette, di ba? Hindi ako masyadong sigurado dyan. Gayunpaman, ang mga babae ay may posibilidad na maging mas sensitibo tungkol sa mga ganitong bagay. Naramdaman ko na may kakaiba nang umalis si Mr. Graham kahapon ng umaga, at hindi sila natulog sa iisang kwarto noong nakaraang gabi. Biglang bumungad kay Ethan ang realisasyon. Hindi katakataka na si Mr. Graham ay nagbibigay ng nakakatakot at hindi malapitan na aura mula pa kahapon ng umaga. Ito pala ay dahil kay Mrs. Graham at hindi kay Rosetta. Nag-away ba sila? Tanong ni Ethan. Nagsalubong ang kilay ni Edwin. Tinanong iyon ng mga bata kay Mrs. Graham kahapon, ngunit tinanggihan niya ito. Parang hindi nila ginawa sa akin. Maayos sila bago ako natulog noong gabi, ngunit nagbago ang mga bagay sa oras na magising ako kinaumagahan. Wala akong ideya kung ano ang nangyari dahil wala ako doon. Ibig sabihin may hindi magandang nangyari sa pagitan nila dahil hindi rin maganda ang mood ni Mr. Graham, hula ni Ethan. Si Mr. Graham ay madalas sa kanyang telepono sa paglalakbay sa negosyo. May tinanong ako sa kanya habang naghihintay ng tawag, pero pinutol niya ako ng masama. Habang nagchichismisan ang dalawa sa kusina, hindi nila napansin si Erisa na bumababa. Baka ba dahil sa babaeng yon? Napatingin si Edwin kay Ethan. Nakaalis na ng bansa ang babaeng iyon, bakit pa siya babalik? Wala akong lakas ng loob magtanong. Sagot ni Ethan sabay kibat ng balikat. Magandang umaga, Edwin. Magandang umaga, Mr. Frank. Halos mapatalo ng dalawang lalaki sa kanilang mga balat nang marinig ang boses ni Erisa. Nakatitig sa kanya, sabay-sabay silang sumagot, Good morning, Mrs. Graham. Nagbuhos siya ng isang basong tubig, pagkatapos ay abala siya sa pagkuha ng almusal ng mga bata. Nagpalitan ng tingin sina Edwin at Ethan. Pagkatapos, humakbang ang una at sinabing, bumalik na si Mr. Graham mula sa kanyang business trip. Ngayon ko lang siya nakita. Tumango si Erisa. Umalis kami ni Mr. Graham para sa isang business trip kahapon ng umaga. Tumunog din si Ethan para magbigay ng paliwanag sa kanya. Gayunpaman, lumingon lang ito sa kanya at tumango ng nakangiti bago ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Iso, nag-business trip siya. Ngunit kung wala siyang kinalaman o wala sa akin, hindi rin ito isang bagay na dapat kong itanong.
Napatingin sa kanya ang dalawang lalaki. Nang makitang wala na siyang ganang ituloy ang paksa, tumahimik sila at tumulong sa paghahanda ng almusal. Kabanata 768. Pagkatapos maligo at magpalit, lumabas si Benjamin sa kwarto at tinungo ang silid ng mga bata. Gising na ang mga bata. Daddy, bulalas ni Gavin na nagtatakang nakatingin sa kanya. Lumingon din sa kanya ang iba na may katulad na ekspresyon. Ginoong Graham, bulong ni Benjamin ng isang pagkilala. Matapos walisin ang kanyang tingin sa maliliit na bata, tinawagan niya si Ethan sa telepono at hiniling sa huli na ilabas ang mga bagay na inihanda niya. Sandaling kung-inang ang mga mata ni Gavin nang marinig iyon. Nag-business trip ka ba? Tumango si Benjamin. Manamham, saan at kailan ka pumunta, Daddy? Hindi ka umuwi kagabi. Akala ko nasa office ka. Napakaraming tanong ni Gavin. Magiliw na tinapik ang ulo ng bata. Sumagot si Benjamin, pumunta ako sa Zinhal kahapon ng umaga at kababalik lang. Maunawain si Gavin at pinatawad niya ito sa hindi pag-uwi noong nakaraang gabi. Napatingin sina Zachary, Oliver, Jasper, Jesse, at Tim kay Benjamin. Naintindihan din nila na hindi siya umuwi dahil may business trip siya. Maya-maya lang, umakyat si Ethan na may dalang mga regalo sa kanyang mga bisig. Mr. Graham, ilagay mo sila doon, utos ni Benjamin, na sinabihan si Ethan na dahan-daw ang ibinaba ang mga regalo. Nagdala ako ng mga regalo para sa inyong lahat. Tuwang-tuwa, ang 6 na bata ay nagmamadaling magbukas ng kanilang mga regalo habang si Benjamin ay nakaupo at pinagmamasdan sila. Ang maninipis niyang lobby ay nakakurba pataas sa isang ngiti nang makita kung gaano sila kasaya. Wow! Ang ganda! Maganda rin ito! Mayroong 6 na modelo ng mga eroplano na may iba't ibang kulay, at maaari pa itong ilipad sa himpapawid gamit ang mga remote control. Pinalipad na nina Oliver at Jasper ang kanilang mga modelong eroplano habang tinuturuan ni Zachary si Tim kung paano gamitin ang remote control. Habang pinag-iisipan nina Gavin at Jesse kung paano gagawin ang kanilang operasyon, bamantong hininga ang sinabi ng huli, kung pink lang. Ngumiti si Ethan. Iminungkahi niya iyon kay Benjamin noong bumibili sila ng mga laruan. Gayunpaman, agad na itinapon ng huli ang kulay rosas. Nang marinig ni Benjamin ang sinabi ni Jesse, nagsalubong ang kilay niya. Ang mga lalaking mahilig sa pink ay pagtatawanan ng ibang mga bata, Jesse. Masyadong mahilig sa pink ang batang ito. Kailangan kong itama iyon. Kinagat ni Jesse ang kanyang labi at bamulong, hayaan mo silang tumawa. Gusto ko ng pink, kumunat ang noo ni Benjamin. Alam ni Ethan na si Jesse ay isang babae at alam niyang hindi karaniwan para sa kanya na magustuhan ang kulay na iyon. Mr. Graham, palitan ba natin ito ng pink para kay Jesse? Sinaman ang tingin ni Benjamin si Ethan, at ang huli ay hindi na nang ahas na magsalita pa. Pwede tayong bumili ng pink na pintura. Tutulungan kitang magpalit ng kulay, pag-aaliw ni Gavin sa nakababatang kapatid. Nagliwanag ang mga mata niya. Maaari mo bang baguhin ito? Oo naman. Maaari natin itong bigyan ng bagong pintura at gawing pink. Nakangiting tugon ni Gavin. Galing. Sa sobrang tuwa, sinimulan ni Jesse na makipaglaro sa kanyang mga kapatid. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Benjamin. Gavin, halika nga dito. Sinilip siya ng bata, saka naglakad. Ano ito? Dapat magustuhan ng mga lalaki ang mga kulay na angkop para sa mga lalaki. Huwag kang magpakasawa sa kapritsyo ng iyong kapatid, paalala ni Benjamin kay Gavin. Tumangala si Gavin sa kanya na may kislap sa kanyang mga mata. Daddy, maliit pa si Jesse. Iba na kapag mas matanda na si Jesse. Nakakunot pa rin ang kanyang mga kilay, sumagot si Benjamin, ang mga interes at libangan ay pinangangalagaan mula sa murang edad. Gusto mo ba siyang makitang mahilig pa rin siya sa pink kapag matanda na siya? Sa pagmamasid sa mabagsik na mukha ng kanyang ama, napabuntong hininga si Gavin sa loob. Sige, kakausapin ko si Jesse. Tumango si Benjamin. Maya-maya lang, umakyat si Eresa para gisingin ang mga bata, buti na lang nadatnan silang gising na at naglalaro sa kanilang mga modelong eroplano sa kwarto. Napakasigla ng kapaligiran, at nakita niyang naroon din sina Benjamin at Ethan. Tumakbo si Jesse kay Eresa para ibahagi ang kanyang pananabik. Mommy, binilhan tayo ni Mr. Graham ng mga modelong eroplano. Nagpasalamat ka ba sa kanya? Tanong ni Eresa habang hinihimas ang buhok ng dalaga. Sandaling natigilan si Jesse, pagkatapos ay mabilis siyang lumingon kay Benjamin. Salamat, Mr. Graham. Tumango si Benjamin bilang tugon habang nakatitig sa babaeng nasa pintuan.
Umalis sa kanyang paningin, iminuwestre niya ang mga bata. Sweethearts, gusto mo bang pumunta sa ospital para bisitahin si Lola? Oo. Itinabi ng 6 na bata ang mga laruan sa kanilang mga kamay at sumugod sa kanya. Kabanata 769. Kung ganoon, bilasan mo nang bumaba at mag-almusal, nakangiting sabi ni Erisa, na sinenyasan silang bumaba. Okay, with that, nag-sprint agad ang mga bata sa hagdan. Graham, Mr. Frank, halika na at mag-almusal din, tawag niya, pagkatapos ay sinundan ang mga bata sa ibaba. Nang maramdaman ang kanyang maaliwalas na ugali, napakunot ang noo ni Benjamin, at dumilim ang gwapong mukha nito. Sinaman siya ng tingin ni Ethan. Mr. Graham, bumaba na tayo para mag-almusal. Isang malamig na aura ang naaninag ni Benjamin nang tumayo siya at humakbang palabas ng silid ng mga bata. Hindi nang ahas si Ethan na magbitaw ng kahit isang salita habang sinusundan ang una. Nang makababa na, sinugod ni Erisa ang mga bata sa almusal, pagkatapos ay naghanda na para dalhin sila sa ospital. Gayunpaman, laking gulat niya nang makitang sumunod sa kanila si Benjamin. Sabay na tayo, sinaman niya ito ng tingin bago pumasok sa sasakyan. Nagpalipat-lipat ang tingin ng 6 na bata sa kanilang dalawa. Pagkatapos, masigasig nilang tinawag si Erisa, bilasan mo. Okay, yumuko si Erisa at sumakay sa kotse. Umupo ang mga bata sa gitna. Stable na ba ang kalagayan ni Lola nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Benjamin. Hindi siya tumugon. Napatingin sa kanila ang mga bata. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinang sinabi ni Gavin sa kanya, siya ay nasa mabuting kalooban, at ang kanyang gana ay mabuti rin. Tumango si Benjamin, saka kinuha ang tablet niya at nagsimulang magtrabaho. Panay ang tingin ni Erisa sa phone niya. Hindi pa rin siya kinokontak ni Bradley, kaya medyo nag-alala siya. Mommy, anong tinitingin-tingin mo? Tanong ni Zachary, napahawak sa leeg niya para tingnan ang phone niya. Lumingon siya sa kanya at nagtanong, nakipag-ugnayan ka na ba kay Mr. Hinton? Umiling si Zachary, naguguluhan din si Oliver. Hindi na niya kami kinokontak simula nang makabalik kami. Hindi rin namin siya makontak sa WhatsApp. Tumango si Jasper, napakakakaiba niyan. Mommy, wala naman sigurong nangyari sa kanya diba? Tanong ni Jessie na nagsisimula na ring mag-alala. Naduraj ang puso ni Erisa. Tatawagan ko si Mr. Griffin. Kumurap-kurap si Tim at nagtatakang nagtanong, nasa Route CA Village pa ba siya? Tumango si Erisa. Nakaramdam siya ng pagkabalisa dahil si Bradley ay hindi maabot sa loob ng ilang araw. Ayos lang si Bradley. Buti na lang nakababa ang cell tower doon, sabi ni Benjamin sabay tingin sa kanya. Natigilan, lumingon siya para titigan siya. Paano mo nalaman iyon? Nakipag-ugnayan si Ethan sa isang tao tungkol sa pagtatayo ng bahay, paalala niya sa kanya. Oh, bulong niya, nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay bumalik siya sa harapan. No wonder hindi ko na siya makontak. Gustong tanungin ni Erisa kung gaano katagal na bumaba ang cell tower. Gayunpaman, huminto siya nang makita siyang nakayuko ang ulo sa ibabaw ng tableta at umaalis. Huwag kang mag-alala, Mommy. Siguradong makikipag-ugnayan sa iyo si Mr. Hinton kapag naayos na ang cell tower, panatag na sabi ni Gavin. Tumango siya. Pagdating nila sa ospital, sinundan sila ni Benjamin sa itaas para bisitahin si Mary. Natuwa ang matandang babae nang makitang dumating din siya. Ilang sandali silang namalagi sa ospital bago ipinaaral ang mga bata. Dinala ni na Benjamin at Erisa ang mga bata sa gate ng school at naghintay hanggang sa makapasok sila sa school campus bago umalis papuntang opisina. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita sa loob ng kotse, at nakaramdam ng matinding pressure si Ethan habang nagmamaneho. Paminsan-minsan ay sinisilip niya ang 2 tao sa backseat sa pamamagitan ng rearview mirror, at halos hindi na siya makahinga dahil sa sobrang tensyon ng hangin. Si Erisa ay nag-i-scroll sa kanyang telepono nang mastumbled niya ang isang blog post na naglalantad sa nangyari sa paaralan. Nag-trending na. Kumunat ang noo niya at tinapik ito para basahin ang post, only to find it condemned the principal and her children for bullying others. Siya ay nagalit. Maliwanag na kumuha sila ng ghostwriter. Hawak ang kanyang telepono sa harap ni Benjamin, tinanong niya, alam mo ba ang tungkol dito? Namilog ang mga mata niya nang makita ang trending na article. Pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata habang malamig na kumikinang ang mga ito. Ethan, I'd manda ang mga magulang na iyon para sa paninirang puri. Got it? Sagot ni Ethan, na may mental note. Sinaman ang tingin ni Erisa si Benjamin. Iyon lang.
Nakakaladkad na ang mga bata sa putikan kahit na inosente sila. Sinulyapan niya ang galit na nakaukit sa mukha nito, pagkatapos ay tame time na sinabi, "Ako na ang bahala." Tumingin siya sa kanya, nagtitiwala sa kanyang mga salita, tumungo siya. "Pasensya na sa abala sa iyo." Kabanata 770. Nanliit ang mga mata ni Benjamin, at naging matalim ang kanyang tingin. "Ano ang sinabi mo sa akin?" Natigilan si Erisa. "Ang nasabi ko lang, pasensya na sa abala." "Anong masama doon?" Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot, at ang galit ay namuo sa loob niya nang makita niya itong lumalayo sa kanya. Siya ay umungol sa mahinang boses, "Ang mga gawain ng mga bata ay nag-aalala din sa akin, kaya bakit mo nasabi iyon?" "Nagkamali ako." Binawi niya ang kanyang telepono, ibinaba niya ang kanyang ulo at nag-scroll sa mga masasamang salita, nakaramdam ng pagkabalisa. Nag-post pa siya ng ilang tugon na pinabulaanan ang mga galit na komento. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. May gusto siyang sabihin sa kanya, ngunit napansin niyang inilalayo nito ang katawan nito sa kanya. Kaya naman, kinuha niya ang kanyang phone at sinimulang itap ito. Bago pa man magkaroon ng oras si Erisa na i-post ang surveillance footage, napansin niya na ang pagtaas ng tubig. Pagkatapos lamang niyang i-refresh ang pahina ay napagtanto niyang may nag-leak ng footage ng iba pang mga bata na nangungutya sa kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi lang iyon ang video. Maging ang clip ng mga magulang sa school na nambubuli sa mga anak ni Erisa ay nabunyag na rin. Maliban sa malabong mukha ng kanyang mga anak, malinaw sa paningin ng lahat ang mga magulang at kanilang mga anak. Sa makatuwid, ang aktwal na may kasalanan at biktima ng sitwasyon ay maliwanag sa isang sulyap. Ang lahat ng nagalit ay agad na bumaling sa mga magulang at kanilang mga anak, hinampas sila ng mas malupit kaysa sa kung paano nila pinagtatalunan ang prinsipal at ang mga anak ni Erisa. Lumingon siya pabalik kay Benjamin at sinalubong ang madilim nitong tingin. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig, ngunit sa huli, wala siyang nasabi. Ito ang lahat ng mga bagay na dapat niyang gawin. Hindi ko kailangan magpasalamat sa kanya. Kaya naman, tumingin siya sa malayo at patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon online. Ang gwapong mukha nito ay naging kasing itim ng kulog sa malamig na pag-uugali nito sa kanya, at ang tensyon sa hangin ay lalong naramdaman. Biglang sinabi ni Erisa kay Ethan, "Mr. Frank, pakihinto po ang sasakyan dyan." Gusto kong lumabas. Lumipat ang tingin ni Ethan sa rearview mirror. Nang mapansin ang nangangitim na ekspresyon ni Benjamin, napalunok siya. "Malapit na tayo sa opisina. Bakit hindi ka bumaba dyan?" "Ayos lang yan. Parang gusto kong maglakad. Ang mapang pinakapaligiran sa loob ng sasakyan ay medyo hindi ko kayang tiisin." "Ihinto mo ang sasakyan para sa kanya." Dumagundong si Benjamin. Sa kaliwa na walang pagpipilian, si Ethan ay maaari lamang huminto sa gilid ng kalsada. Kinuha ni Erisa ang kanyang bag, binuksan ang pinto ng kotse, at bumaba ng sasakyan. Pagkasara niya ng pinto, sinabihan ni Benjamin si Ethan na magmaneho. Nagsimula siyang maglakad patungo sa opisina pagkatapos niyang panoorin silang magmaneho at nagkataong nakasalubong niya ang isang kasamahan mula sa parehong departamento sa kanyang daan. "Miss York, hindi ka ba nagmaneho?" Hindi ko ginawa." Sagot niya, nakangiting awkward. At that, her colleague offered warmly, "Hop on, then." "Kung hindi, mail late ka na." Tinanggap ni Erisa ang alok at mabilis na sumakay sa kotse ng kasamahan. Samantala, sumulyap si Ethan sa kanyang amo sa pamamagitan ng rearview mirror, may sasabihin sa ngalan ni Erisa. Gayunpaman, natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan nang magtama ang kanyang mga mata sa titig ni Benjamin. Pagdating sa gusali ng opisina, bumaba si Benjamin sa kotse at pumasok na may malamig na ekspresyon. "Magandang umaga, Mr. Graham." Habang pinagmamasdan ng ilan sa mga empleyado si Benjamin na pumasok sa gusali, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugad. Wala sa magandang mood si Mr. Graham. Nang malaipat ang mga tingin nila kay Ethan, binigyan niya sila ng warning look. Pagkatapos, binalik niya ang tingin sa kalsadang dadaanan ng isa para makarating sa opisina. Inutusan pa lang niya ang isang bodyguard na sunduin si Erisa nang makita niya itong bumaba ng kotse at naglakad patungo sa opisina. Gaman ang pakiramdam, nagmamadaling pumasok si Ethan sa gusali. Pagdating sa itaas, nakita niya si Benjamin na nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Benjamin kahit sa likuran niya lang. Nabalot siya ng nakakapanghinayang aura, na humadlang sa iba na lumapit. Ibinaling ni Benjamin ang kanyang ulo,
Malamig na itinurol ni Benjamin, kakaltasan din ni Erisa ang kanyang bonus dahil sa pagkahuli. Inayos ni Ethan ang kanyang salamin at maingat na sinabi, Mr. Graham, dumating na po si Miss York sa opisina. Kasunod namin siya dumating at late lang ng 1 minuto. Tiyak na hindi iyon pagkahuli. Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin nang marinig iyon. Nasa opisina na siya. Inis niyang hinayla ang kanyang kurbata, pagkatapos ay nagtanong, paano siya napunta rito? Hindi ako naniniwala na kaya niyang maglakad ng ganoon kabilis. Kung tutuusin, humigit kumulang 5 o 6 na raang metro mula sa kung saan siya nakalabas sa opisina. Nakasakay siya kasama ng isa sa mga kasamahan niya, mahinang sagot ni Ethan. Agad na bumagsak ang lamig sa opisina habang tumindi ang tensyon sa hangin.